melhor forma. Ngayong araw nga, ito na nga yung part 3 ng paggawa namin ng makina ng bangka na yan. Dahil nga naidugtong na namin yung makina dun sa may bracket, ay susukatin na namin kagad to kung talagang tama ba yan. Ngayon, konting adjustment na lang yung gagawin namin dahil kung naaalala nyo, yung kinuha naming inner tube ay kakabit na namin ngayon dito sa may bracket para maisalpak na namin yung makina dun sa may bracket nya. Kaya ang ginawa ko dyan, niluwagan ko muna lahat at tinanggal ko ulit yung tipos na nakakabit para may salpak namin yung bago. Kasi gagrinderin ko pa yan kasi nga naka full weld na yan dun sa butterfly nya, kaya tatanggalin ulit namin. Katapos nga naming maikabit yung inner tube na yan, ay grinder ko ulit kasi baka masugat yung bangka. Pinagweldingan kasi namin to sa may gilid ng ground, kaya mahirap na baka masira niya yung bangka. Yung bangka kasi gawa lang sa plastic yan, plastic na dalawang patong, kaya nakadoble lang yan. Baka mabutas kapag nilagyan namin ng bakal na may welding. Ito na, sinusukat na namin lahat yan. Nilalagyan na nga nila Sir Picos ng kurya para hindi magasgas yung bangka. Yung kurya nga na yan ay di ko alam kung anong tawag ba dyan, pero tawag nila dyan kurya, parang goma yan na malapad. Isasapin namin dun sa bangka para mag-fix siya, hindi umalog at hindi masyadong ma-vibrate dun sa bangka. Punta na nga rin kami sa paggawaan ng stainless dito sa Rosario para bumili ng mahabang tubo. Bali yung tubo na yan ay dyan namin ikakabit yung propeller na binili din namin. Pinakabit na lang din namin yung bearing sa kanila kasi wala kaming tools na pang ganyan, yung pampaluwang ng butas ng stainless na yan. Kaya pinakabit na rin namin kagad doon para hindi na kami mahirapan. Yun nga, at nagtitingin-tingin nga ako dyan ng pwede namin gawing tangke, yun kahit tubo na lang sana para pag nagawa na namin may lalagyan kami ng gasolina. Ito nga si Sir Eagle at tinatabas niya yung pinakat ko na gagawing bracket nung propeller dyan kasi mabigat yun, kailangan namin ng makapal. Ito yung sobrang original na spray na pinapump. Tignan mo, sa hawakan lumalabas yung tubig niyan imbis dun sa may nguso. Bali pinagdugtong na nga lang din namin yung sprocket dyan saka yung cross joint para kahit ibaliko namin yung propeller walang magiging problema, talagang accurate yung ikot niya. Lang din kasi nakikita akong paraan para gumana yon. Ngayon sinukat ko na rin yung pagkakabitan namin ng propeller. Yung napili ko ang bakal dyan ay yung apakan kasi matibay nga yan at nakatornilyo talaga yan sa may makina, kaya talagang walang kalasan yan. Sabi nga yung hawak nila Sir dyan, pati si Sir Puraw nahihirapan na rin kakanood sa amin, pati siya nahihirapan sa ginagawa namin. Pagkatapos nga yan ay nagpractice muna ako gumamit ng MIG weld kasi nga magmi-MIG weld ako ng stainless kasi nga manipis lang yung stainless, baka mabutas ko. Tapos nga yan ay ito na, kinakabit ko na yung stainless na yan dun sa may makina para yan ang maghahawak ng propeller para pag tinulak niya matibay. Yan ko na nga lang yan dyan ng metal plate para talagang may bracket siya na sobrang kapal at mahaba para hindi siya basta-basta makalas kahit mabigat yung karga ng bangka. Yan na nga yung itsura ng bangka. Tinulungan na nga rin din pala ako dyan ni Press para matapos namin kagad to para may testing namin mamayang hapon para mas mabilis yung maging trabaho namin. Binasa ako pa nga yung basahan na yan para ilagay doon sa may bearing kasi hindi pwedeng mainitan yung bearing at masisira yung seal dahil nagwe-welding kami dyan. Lapit na rin naman matapos tong bangka na to kaya mamaya matetesting na namin. Da melhor forma.